Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 18 ng workbook, page 112. Start tayo with vocabulary. So, match natin yung nasa left side at right side. Number 1, so as you can see sa picture, no, nagyo-yoga. So, number 2, sa right side yung sagot, yoga. Number 2, pottery or yung pot making. So, yan po ay tinatawag na dojagi mandelgi. Next, yung pag-hairstyle or about sa hairdressing and yung sa nail art, ang tawag naman dyan, miyong. Tapos, yung certification na makukuha mo, jagyokjung. Then, number 4, so kumakanta, nore kyushil. So, singing class. So, ito po yung mga vocabulary na naaral natin sa textbook, no, ng level 2 unit 18. So, nire-review lang tayo. Okay, next, number 2. So, check natin yung mga words dito, no. So, 천년 비누 만들기. Again, ito po yung natural soap making. Paggawa ng sabon na walang kahalong chemical. And then we have yung 요리 교실. So, cooking class or cooking lesson. Well-being dance. So, ano pa yung mga pwedeng i-offer na mga sayaw dyan pag sinabing well-being? Zumba. Ano pa? Tango. Pwede din. So, kung ano man yung nasa program nila, no? And then, miyong jagyokjung. Again, jagyokjung certification. So, kung ano pong certification yan, miyong. Pag sinabing miyong, anything na may kinalaman sa aesthetics. So, pwedeng yung hairdressing, hairstyling, pwede din yung sa nail art, ayan. So, beautification, pwedeng tawaging beauty professional. So, anything na may kinalaman sa aesthetic. Yan. So, cosmetology yung term sa atin sa Pilipinas, no? Tapos dito, nore gyushil. So, dito naman, singing class or singing lesson. So, tingnan natin yung number 1. 수업 신청했어요? Have you applied for a class? Nag-apply ka na ba or register sa isang class? 저는 blank 배우고 싶어요. Ako, gusto kong matutunan yung, okay. Tapos, 우리 아이가 피부가 조금 약해요. Sabi niya, yung anak ko kasi ay medyo yakheyo. So, from the word yakhada, no, weak. Pwede na isipin yung weak. Pero, take note, ang subject niya is yung pibu. Pag sinabing pibu, ito po ay skin. May kinalaman sa balat, no? So, hindi naman natin sinasabing mahina yung balat niyan. Diba? Pwede nating isipin is sensitive yung balat. Okay? So, again, no, yung mga words, depende sa situation, yung pagkakagamit sa kanila, pwedeng mag-iba-iba yung gamit or meaning. So, dito, it means a bit or a little sensitive yung skin nung anak daw niya. Kaya, ang gusto niyang matutunan ay, so, yung pinaka mag-fit na sagot po dyan is yung 천년 비누 만들기. Bakit po? Kasi, di ba, kung ikaw ay may sensitive na balat, kapag gumamit ka ng product sa skin mo na may chemicals, malamang ma-irritate yung balat mo, no? So, dito, 천년 비누 만들기. So, as is lang po, yan ang isusulat. Okay, so hindi ko na susulat lahat, number na lang, no? Gawin natin letter A. So, para mas mabilis. A. So, wala naman tayong idadagdag na, particles dyan. So, kung ano man po yung nakalagay dyan, yun lang po yung sagot. So, 천년 비누 만들기 배우고 싶어요. Number 2. 무슨 수업을 들을 거예요? So, anong class yung papasukan mo? 저는 blank 신청했어요. So, nakapag-register na siya. Okay. 전부터 한국 노래를 배우고 싶었거든요. So, anong sabi niya? 전부터. Even before. Okay. Kahit dati pa daw, gusto niya na daw matutunan yung Korean songs. Pagkanta ng mga Korean songs. So, dahil dyan, ang sagot is 노래 교실. So, ito po. 노래 교실. And then, number 3. 요즘 무엇을 준비하고 있어요? Nowadays, ano yung pine-prepare mo or pinaghahandaan mo? Ang sagot ni na, 저는 나중에 미용실을 하고 싶어서 지금 blank 수업을 듣고 있어요. Sabi niya, ako, 나중에, mamaya, not totally mamaya, no? Sa future yan, ibig sabihin ng, 나중에 dyan. So, in the near future, gusto daw niya na mag-manage ng salon, 미용실. Kaya naman ngayon ay pumapasok siya sa anong klase. So, dahil gusto niya yung sa 미용실,
So, from the word miyong, ayan, no? So, miyong jagyokjung. So, dito, miyong jagyokjung 수업을 듣고 있어요. So, bago tayo pumunta sa number 4, tingnan natin yung natitira, no? Yung well-being dance at saka yung yori gyoshil. So, gawin natin letter D, yung well-being dance. Tapos, letter E, si yori gyoshil. So, dito, sabi sa number 4, 음식이 정말 맛있어요. Sobrang sarap ng pagkain. 어떻게 이렇게 요리를 잘하세요? Paano na ganito ka kagaling magluto? Okay? So, sagot niya, 제가 한국 요리를 하나도 못했거든요. Sabi niya, hindi talaga ako marunong magluto ng Korean food. 그래서 요즘 문화센터 blank 다니고 있어요. Kaya naman, these days, sa culture center, yan, nag-a-attend ako. Okay, so nag-a-attend siya sa culture center ng ano. So dahil about sa pagkain yung sinasabi, malamang 요리 교실, about cooking, no? Yan. So, 문화 센터 요리 교실 다니고 있어요. So, yan po yung number 2 natin. Punta tayo sa number 3, vocabulary. So, dito check ulit natin yung mga gagamitin nating salita. And, lagyan na ulit natin ng ABCD. So, dito sa letter A, sugang 신청을 하다. Ibig sabihin to register for a class. So, yung sugang, same po ng ibig sabihin sa 수업. Okay, and then letter B, program을 선택하다. To choose the program, kung anong program yung gusto mong applyan, no? And then letter C, 시간을 확인하다, to check or confirm yung time, schedule. So, yung day at saka yung oras ng pasok. Letter D, 수업을 듣다. So, pag i-translate mo yan, literal, makinig ng class. But when you come to think of it, ang gusto talagang sabihin dyan is pumasok or umattend ng class. Tapos letter E, 회원가입을 하다. So, magpa-member ka, no, dun sa website na papasukan mo or to simply make an account. Okay? So, tingnan natin yung picture natin. So, yung una, may computer. Tas anong sabi? 인터넷으로 알아보다. So, to check yung information sa internet. Pagkatapos nun, pag meron ka na ng information, ano na yung gagawin mo? So, dito, malabo lang. Pero yung naka-rectangle po na kulay pula dyan, ang sabi is program miyong. So, ibig sabihin, name nung program. Tapos, kung ano yung mga programs na offer nila, no? So, yan ay program을 선택하다. So, choose the program. And then, ano yung susunod na gagawin? So, yung naka-rectangle naka-rectangle ulit na red is yung, we have yung days, malabo lang po ulit, tapos kung anong oras. So, yung schedule. So, sagot natin is 시간을 확인하다. So, pag alam mo na yung program na offer nila, check mo kung ano yung schedule, kung pasok ba siya sa schedule mo. And then, anong gagawin? So, dito, ano yung meron tayo dyan? May mga fill outan, no? So, pag ikaw ay magpapa-member or gagawa ng account, makikita mo yung ganitong klase ng page. So, we have letter E, 회원가입을 하다. So, after gumawa ng account, yan, pwede ka nang mag-apply sa gusto mong pasukan na class or program. So, that is 수강 신청을 하다. So, to apply or register sa isang class or program. And then, kasunod niya is 수강료를 결제하다. So, if may bayad, bayad ka muna, make the payment, and then yung last is to attend the class mismo. So, letter D, 수업을 듣다. Number 4, vocabulary. sabi, 다음 대화에 알맞은 것을 고르세요. So, choose po yung tamang sagot. So, dito sa 1 and 2, check muna natin yung mga pagpipilian. 확인하세요. So, nakaano, no? seyo na grammar. So, ibig sabihin, request, making a request or suggestion or command. Sabi, 확인, to check or confirm. Tapos, 가입하세요. So, to make an account or to be a member. So, tingnan natin yung pinag-uusapan. 문화센터 수업을 듣고 싶어요. 어떻게 해야 돼요? Sabi niya, gusto ko pong pumasok sa class sa culture center. Paano po ang dapat na gawin? Sagot yung kausap. 여기에서 프로그램을 선택하고 수업 시간을 blank. Sabi niya, ito po, i-check niyo yung mga programs dito, pili kayo dyan, and yung oras or schedule. Anong gagawin? So, kanina, no, dun sa number 3, sabi, 수업 시간을 확인하다. So, dito, 확인하세요. Okay, number 2. So, based sa ating picture, yan, no, gumagawa ng pot. 무슨 수업을 듣고 싶어요? Anong class yung gusto mong pasukan?
사got ng kausap, 저는 이번에 도자기 만들기 강좌를 신청했어요, 가입했어요. So, naka-past tense, ibig sabihin, nangyari na yung action, no? So, 신청하다 to register or apply. 가입하다, again, to make an account or to be a member. So, dito, sabi niya, gusto niya daw this time na pasukan is yung class na paggawa ng pots or pottery. So, dahil nangyari na yun, nakapag-apply na siya. So, number 1. Next, number 3. 수강료는 어떻게 내요? Sabi, 수강료, payment, no? So, class fee or tuition fee. So, 어떻게, paano? Tapos, neyo, payment. Paano daw yung pagbayad ng class fee or tuition fee? Tapos, sabi ng kausap, program 수강료는 카드로 number 1, 선택할 수 있어요. Number 2, 결제할 수 있어요. 선택, to choose. So, you can choose. Number 2, 결제할 수 있어요. You can pay. So, isagot natin about payment. Number 2, you can pay yung class fee using yung card. Okay, so yan po yung vocabulary natin. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.